Ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ay nagpanukala ng 23.9 bilyong pesos proyekto para sa 500 kV subsea cable na magkokonekta sa Batangas at Mindoro. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang subsea cable component ng proyektong ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 23.9 bilyon pesos, at magsisilbing mahalagang koneksyon para sa unang yugto ng operasyon. Inaasahang matatapos ang kabuoang proyekto sa pagtatapos ng 2030, ngunit ang Stage 1 ay target na matapos sa September 2027. Ang submarine cable ay magkokonekta sa Pinamukon Substation sa Batangas patungo sa Itatayong Calapan Substation sa Oriental Mindoro. Bagamat idinisenyo para sa 500 kV, pansamantala muna itong gagana sa 230 kV sa simula. Layunin nitong solusyonan ang madalas na kakulangan sa kuryente sa isla, pababain ang presyo ng enerhiya, at ikonekta ang Mindoro sa Main Luzon Grid 2026. Mababawasan ang pagdepende ng isla sa mamahaling diesel-based generation plants. Magbubukas ito ng oportunidad para sa pagpapaunlad ng solar at wind energy sa isla na maaari na ring i-export sa ibang bahagi ng bansa. Inaasahang makakatipid ang gobyerno at mga consumer ng bilyon-bilyong piso dahil sa mababawasang subsidy para sa kuryente, Universal Charge for Missionary Electrification o UCME. Matatandaan, may mga plano at pag-aaral na naglalayong magtayo ng mga pasilidad para sa energy sa Mindoro sa tulong ng mga kumpanya mula sa Estados Unidos. Bagaman may mga usapin tungkol sa nuclear energy, ang pinakakongkretong proyekto sa ngayon ay nakatuon sa natural gas. Ang Ultra Safe Nuclear Corporation, USNC, isang kumpanya mula sa US, ay nagpahayag ng interes na gawing pilot site ang Pilipinas para sa kanilang cutting-edge micronuclear fuel technology. Layunin nito na matugunan ang matagal ng problema sa kuryente at madalas na brownout sa mga probinsya tulad ng Occidental Mindoro. Gagamit ito ng micro-modular reactors, MMRs, na itinuturing na mas ligtas at maliit kumpara sa mga tradisyonal na nuclear plant. Habang pinag-aaralan pa ang nuclear, isang mas malaking proyekto ng energy ang isinusulong ng Rice Capital Group, isang US energy firm mula sa Texas. Samantala, ang renewable energy developer Maibarara Geothermal, Incorporated, MGI, ay nagmumungkahi ng hanggang sa 8.9 bilyong pesos pagpapalawak ng pasilidad ng geothermal sa Batangas upang magbigay ng karagdagang power sa Luzon Grid. Inaasahan ang pagpapalawak na makabuo ng 25 hanggang 40 megawatts ng kapasidad, na itaas ang kabuoang output ng MGI sa 80 megawatts na nakumpleto, sinabi ng kumpanya sa isang filing sa Department of Environment and Natural Resources, DENR. Sinabi ng kumpanya na ang proyekto ay makakatulong na matugunan ang lumalaking demand habang sinusuportahan ang paglipat ng energy ng bansa. Nakita sa isang mas malawak na sukat, ang proyekto ay mag-aambag ng karagdagang generation capacity sa Luzon Grid, na tinutugunan ang patuloy na kakulangan ng power ng bansa at pagbibigay ng power sa mga bagong infrastruktura na itatayo ng gobyerno o pribadong sektor sa hinaharap, na humahantong sa karagdagang mga trabaho. Ang MGI ay isang joint venture ng Petro Green Energy Corporation, 65%, Asan Corporation, 25%, at PNOC Renewable Corporation, 10%.
Kasalukuyan itong nagpapatakbo ng 20 megawatts Maibarara 1 at 12 megawatts Maibarara 2 na planta sa Santo Tomas, Batangas. Ang minungkahing pagpapalawak ay sumasaklaw sa pagdrilling ng new production and reinjection wells, pag-unlad ng mga pasilidad ng paglabas, at pag-install ng isang planta ng kuryente at switchyard. Gagamitin ng pasilidad ang geothermal steam mula sa mga bagong balon, na may convert sa kuryente sa pamamagitan ng sistema ng steam field. Ang konstruksyon ay naka-target upang magsimula sa ika-4 na quarter ng 2027, na may komisyon na naka-schedule sa pagitan ng 2029 at 2031, inaasahan ang buong operasyon sa ikatlong quarter ng 2031. Sinabi ng MGI na ang pagpapalawak ay mag-aambag din sa pagbabawas ng mga paglabas ng gas ng greenhouse, dahil ang mga geothermal na planta ay naglalabas lamang ng isang bahagi ng azufre dioxide, nitrogen oxide, at carbon dioxide na generated by coal-fired facilities of similar capacity. Ang Pilipinas ay may kabuuang naka-install na geothermal na kapasidad na 1,952 megawatts, na ginagawa itong world's third largest geothermal producer. Hanggang sa Hulyo, ang Kagawaran ng Energy ay iginawad ang 31 na mga kontrata sa geothermal service na may pinagsamang potensyal na kapasidad na 1,077.22 megawatts. Kamakailan, isang 7 bilyon, 22 megawatt geothermal power plant na pinangalanan Tanawon Geothermal Power Plant, ay binuksan sa Sorsogon City noong August 1, 2025, binuo ng Energy Development Corporation, EDC, isang subsidiary ng First Gen Corporation. Ang planta ay isang makabuluhang hakbang sa pagsisikap ng Pilipinas na mapalawak ang renewable energy at energy security ng pagpapahusay. Inaasahan na makabuo ng 159,000 megawatt-hours of electricity taon-taon at makakatulong na mabawasan ang mga paglabas ng carbon dioxide.